Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitim na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matagamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Puffy, sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy.
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots ug mas daghan og potassium kaysa saging. Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya.
health into your home. Digyud sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Moabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Aman gawas na ini duna kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mopatok sa high blood pressure o mupaus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ang ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan,
ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:02. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga episode ning atong tulumanon, Bantay Balita ngayon. Kinilang gihapon ninyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ram sa laghihapon mga higala, makiguban kaninyo sud sa usa ka oras nga takna. Sa paghatod kaninyo sa labing uwahing balita dinhi sa ato sa kauluhan sa gawa sa nasod. Balita sa sports, showbiz. Lakat sa panahon. Uban pang mga balita. Din inyong mabati. Kini nga tong programa sa nagkalain-lain nga mga radio stations nga nakahook up nato karong buntaga. Mabati ta pinagi sa 107.1 Real Radio FM Toledo. Mabati sabda sa 100.7 Power Radio Bisdak sa Lutopan. Ingon man nakahook up kita sa 95.3 One Heart Radio Sambuan. Mabati sab kita tibuok kalibutan. Pinagi sa internet. Live ang ato ang broadcast karon. Pinagi sa ato ang Bantay Radio Cebu Facebook page. Nausab kita sa YouTube. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Uluhan sa itong mga balita nining adlaw nga Martes, pit sa 21 bulan sa Abril tuig 2026. Dinhi sa ato operasyon sa Monterrasas ni-resume na. Sa police report di ay lalaki nga nangawat og dilata para in town sudanon sus nadakpan. Bantay Balita ngayon. Headlines. Sa provincial news, sa kalalaki na lumos patay sa lungsod sa Compostela. Samtang sa toang regional news, kay hitman patay. Hitman sa mga NPA patay sa Encuentros Negros Occidental. Sa
sa ato ang national news. Impeachment hearing batok ang Vice President Sara Duterte matud pa gipaspasan. Puluhan sa ato ang balita sa gawa sa nasod. Trump di mo extend sa ceasefire kung mapakyas ang peace deal. Kaya trending news mga higala, vlogger nagpa-full tank. Apanwa ni bayad sa idaran nga gasoline boy, gipagukod pa. Sa showbiz, Bimbi nagpaila. Ipaila-ila na ang matod pa ihang uyab ngadto sa ihang mama nga si Chris Aquino. Atong sayran day special news. Utot kunus tao pwede nang muhumot pinagi sa pagtumar sa kapsula. Mao kadto ang headline. Pantay Balita ngayon headlines. Detalye sa ato ang mga balita sa atong pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopaffi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining matang sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopaffi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Oras sa Bantay Radio, alas 7:09. Pantay Balita. O karon sa detalyes atong mga balita. Dinhi sa ato peligro karon nga hanggabon ang hangin sa Metro Cebu. Kini mo ay pasidaan sa Environmental Management Bureau o EMB7. Matod sa EMB7 nga ang hangin karon dunay nasagol nga pino kaayong abog nga gitawag nilag particulate matter 2.5. Kini mo ay resulta sa grabing kainit ug halos wa na mo irog nga hangin. Tungod niini, dugang pasabot sa EMB7 nga ang mga aso nga gibuga gikan sa mga sakyanan, paghungaw panghaw ug uban pang mga gigikanan sa aso nagpabilin diha sa hangin nga nahimong particulate 2.5. Kini mao ay naghatag og hulga sa panglawas sa mga tao nga makahanggab niini. Giawhag ang katawhan nga kun mahimo magsulob kini og face mask.
Samtang nagtambayayong ang Department of Migrant Workers DMW7 ug kagamhanan sa probinsya sa Sugbo pagtabang sa mga overseas Filipino workers kon OFW nga napugos pagbalik sa Pilipinas tungod sa gubat sa Middle East. Ilang gipahigayon ang usa ka job fair dito sa Kapitolyo niadtong nakalabay nga adlaw kadto subay pa sa programang bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Matud pa ni Regional Director Lucero sa DMW7 nga ilang tinguha nga katabangan ang nanguli nga mga OFW nga makakita og laing trabaho. Samtang gipahibalo sa Environmental Management Bureau sa Central Visayas kon EMB7 na pwede nang ipadayon pag-usab ang operasyon sa Monterrazas. Sumala pa sa EMB7 nang nakumplito na sa developer sa Demont Property Group ang mga gikinahanglan o mga kinahanglanong drainage system isip kabahin sa flood mitigation measures. Lakip sa mga nahuman mao ang pagtukod sa 23 ka detention pond nga makakupot og kapin 52,000 ka cubic meters nga tubig ulan. Kini aron mapugngan ang kusog nga pagbaha padulong sa mga komunidad sa ubos nga bahin. Ipatuman usab ang pagbutang og sediment traps ug pagtanom sa mga bakilid aron malikayan ang soil erosion ug pagdahili sa yuta. Gimanduan usab sa EMB7 ang developer nga sigurohong limpyo pirmi ang mga pan ug magpadayon sa regular nga pag-report samtang nag-operate ang proyekto. Alas 7:12 sa kabuntagon mga igsoon. Bantay Balita. Sa atoang police report, nasikop sa kapulisan sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office ang usa ka kargador sa isda. Alas 12:20 sa nakalabayng adlaw diha sa may Belgium Street, Barangay Suba, Cebu City. Si Police Captain Noah Anyana, hepe sa Sawang Calero Police Station, miila sa nasikop nga si Wilson Actoy Armisin, 46 anyos nga lumulupyo raw sab sa maong dapit. Matod ni Anyana nga nakadawat sila report sa giingong nagdalag armas ang maong suspek diha sa Fishport, hinungdan nga daling miresponde ang ihang mga sakop. Pag-abot sa mga miresponde nga mga pulis, giduol ang suspek og girikisa ug nakuha sa posisyon sa suspek ang usa ka 357 nga revolver nga may upat ka mga buhi nga bala. Dihang walay gipakita nga papilis ang maong suspek, gidala kini sa station o gitanggong. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o kalapasan sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang giandam sa kapulisan batok sa maong suspek. Bantay Balita. Nabalhog sa bilangguan ang 24 anyos nga lalaki human kini nasakpan nga nangawat og dilata nga spam tungod sa matud pa iha kining sudanon sa usa ka supermarket sa Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo. Mga alas 10 ang buntag sa nakalbayng adlaw. Gila ang dinakpan nga si alias Vincent, miangkon nga nagtrabaho isip security guard ug residente sa Dakbayan sa Talisay. Sa investigasyon na dakpan sa on-duty nga gwardya si Vincent nga gisud sa iyahang sling bag ang unom ka mga spam. Ug milabay kini sa cashier booth, hinungdan nga gidakup dayon kini. Atol sa papangutana ngadto kang Vincent, medipinsa kini nga nabuhat niya ang sala o dili tungod para doon na siya ibaligya apan matud pa iyaha kining sudanon. Iyawag choice ay spaman sad. Bidugang kini nga dako kayo ihang pagmahay, labi na nga unang higayon kining nahitabo apan andam rasad kini. Niya nga serbisyuhan kung ugaling pasakaan gud siya og kaso sa management sa iyang gikawatan.
Nakuha gikan sa suspitsado ang unom ka mga dilata sa spam nga nagkantidad og 228 kada usa hinungdan nga doon na kini kinatibuk ang kantidad nga 368. Natanggong na sa Carbon Police Station ang dinakpan og posibleng mag-atubang kini og kasong theft kung pagpangawat. Bantay Balita. Alas 7:16 sa Kabuntagon mga igsoon. Sa di pa tamo padayugdog ngadto sa unahan sa to ang provincial news. Dawat sa tag-report gikan sa gawas. Live report sa to ang kauban Alan Rosete. Dan salamat ka Bantay Ram sa atong balita karong buntaga wala na kinabuhi ang nadiskubrihan sa mga niresponding nga personahe sa Ayungon Municipal Police Station ang lawas sa usa ka 65 anyos nga biktima ubos sa pangpang sa barangay Amdos Ayungon Negros Oriental kagahapon ning adlaw Lunes Abril 20, 2026. Sumala pa sa tawo sa kapulisan napalgan ang biktima sa gibanabanan nga 10 ka metros nga pangpang ubos sa barangay Road uban sa usa ka chariot nga motorsiklo. Atol sa pagsusi sa mga niresponding nga pulis, nakita usab nila nga nagupot og gamay nga kutsilyo ang biktima samtang adunay laing kutsilyo ibabaw sa iyang paa. Sumala pa sa anak sa biktima, nag-inom pa og ilimnon nga makahubog ang iyang amhan sa wala pa ang insidente mga alas 7 sa gabi niadtong Pebrero 19 og mibiya sa tindahan sakay sa iyang motorsiklo. Nagpadayon pa ang ilalong investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang matuod nga hinungdan sa hinitabo samtang ipaubos usab sa mediko legal nga eksaminasyon ang mga dokumento nga nakita sa nasangpit nga dapit. Mura na ato ang nakalat nga balita karong buntaga usa di patong masalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabantay in action nanukad diri sa probinsya sa Negros Oriental, Arlan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Bantay Balita. Ang report ni Alan Rosete mo ay naghatod sa to ang takna alas 7:18 sa Kabuntagon. Mubalik ta alang sa detalye sa atong dugang pang detalye sa atong mga balita sa atong pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Oras sa Bantay Radio, alas 7:20. Bantay Balita. O
karon balik ta sa linyada sa ato ang mga balita. Misa ka pag-ayo ang kainiton sa tibuok Kabisayan nga hapit na moabot sa makalilisang nga level. Suma pa sa Weather Bureau pag-asa na matikdan nga daghang mga lugar sa tulo ka mga rehiyon sa Kabisayan na nakasinati sa kainiton nga 33 ngadto na sa 41 degrees Celsius. Ug doon na pagani mga lugar nga sobra pa sa 41 degrees ang nasinati. Sa Iloilo, dito sa Western Visayas, diha higayon nga niabot og 42 degrees ang heat index. Diin gikataho usab nga susama ra ang kainiton sa pipila ka bahin sa Eastern ug Central Visayas. Ipasidan-an na sa pag-asa ang publiko nga kuyaw gyud sa panglawas ang maong sitwasyon. Alas 7:21 sa kabuntagon mga igsoon. Nakabsan gyud sa kinabuhi ang usa ka 21 anyos nga lalaki nga unang na-missing samtang nangaligo kini sa usa ka pribadong resort sa lungsod sa Compostela sa amihanang Sugbo, Abril 19. Ining tuiga. Ang biktima nga giila sa pangan nga si Ben, residente sa Barangay Mabini, Bukirang Barangay Dakbayan sa Sugbo. Kalit nga na missing alas 3 sa hapon apan na-report ang pagkahanaw niini alas 4 na sa hapon. Nakitaan ang patayng lawas niini alas 8 na sa gabi. Sa investigasyon sa Compostela Police Station na sayran nga ang pamilya sa biktima nag-swimming tungod kay nagsaulog kini sa birthday sa iyang amahan. Lakip sa niresponde mao ang mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ug paglabay sa pipila ka oras napalgan ang biktima nga wala nay kinabuhi. Gidala kini pagdali sa Danao Provincial Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival. Ang pamilya gitambagan nga ipaubo sa autopsiya ang biktima aron madeterminar ang hinungdan sa pagtaliwan niini. Usa ka SUV ang aksidenteng misulod sa usa ka butikas Barangay Dumlog, Talisay, Cebu. Samtang ang usa ka gwardiya nasamdan ang usa ka gwardiya human maigo sa nabungkag na nga mga bildo. Sa pasiunang investigasyon, mi parada ang driver aron unta mopalit og tambal apan kalit nga midagan ang sakyanan padung tindahan. Luwas ra ang driver sa insidente. Gidasig ang mga motorista nga siguradoong naka-off ang makina ug naka-secure ang sakyanan kung magparada. Bantay Balita. Arito sa atong balita sa laing probinsya, gikumpirmar sa Philippine Army 303 Infantry Brigade ang pagkamatay sa gipangita nga NPA hitman nga si Roger Fabillar human sa serye sa engkwentro sa hinterland sa may barangay Salamangka, Tubuso, Negros Occidental. Suma ni Brigadier General Ted Dumusmog, commander sa 303rd Infantry Brigade. Si Fabillar usa sa kapin na po kanahabiling miyembro sa New People's Army nga namatay sa maong engkwentro. Si Fabillar nailhan usab sa mga alias nga Arnel, Tapang, Jong ug Nuno. Nagatumang daghang kasos pagpatay sa amihanang bahin sa Negros ug dunay ganting 1 million alang sa ihang pagkadakop. Nagpadayon ang operasyon sa militar batok sa nahabiling mga rebelde sa maong lugar. Alas 7:25 na sa kabuntagon mga igsoon, sa di pa ang detalyes atong mga balita sa kauluhan sa gawa sa nasod sa showbiz ug sa sports.
ato sang dawaton kining pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinatig komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Puppy Grow Animal Food Supplement. Atong oras alas 7:27. Arita sa ato ang mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Mamahimong muusbaw ngadto sa 448 milyones ang total nga obligasyon nga ipabalik ni Vice President Sara Duterte ug pipila ka mga opisyal sa Office of the Vice President human sa bag-ong disallowance nga gipagawa sa Commission on Audit. Sa notice of disallowance nga pinitsahan Marso 31 tuig 2026, gimando sa COA nga ang pagbalik sa 375 milyones gikan sa tulo ka cash advances nga tag 125 milyones para sa confidential expenses nga niadtong Pebrero hangtod September tuig 2023. Kini idugang sa naunang 73 milyones nga disallowance niadtong 2022. Suma pa sa kuha napakyas ang Office of the Vice President sa pagsunod sa mga requirements sa paggamit sa confidential funds, lakip ang dili husto nga pagduma sa cash advances. Kakulangan sa pruweba sa successful confidential operations, kakulangan sa dokumento sa procurement nga moabot halos 199 milyones o gidili nga mga reimbursement practices gipanganlan nga liable kung gipanganlan nga liable sa maong kwarta si Vice President Duterte, Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa Del Rey o BPSPG Head Colonel Raymond Dante La Chica. Gimando usab sa kuha ang daling pagbalik sa pundo o giingong mga nahimong pinal ang desisyon
kung walay apila sulod sa 6 ka bulan subay sa Presidential Decree number 1445. Matud pa sa kuha, dili kini isolated case, kung dili kabahin sa nagpadayon nga issue sa paggamit sa confidential funds. Sa laing balita, gipahibalo na sa Department of Energy nga duha ka dagkong shipment sa diesel ang moabot sa nasod karong simanahuna aron pagpaligon sa supply sa gasolina. Sumala sa DOE ang ikatulong shipment nga mokabat og mga 320,000 ka mga baril sa diesel moabot karong Martes. Og i-offload kini sa Philippine Coastal Storage Pipeline Corporation Facility sa may Zambales. Samtang ang ikaupat nga kargamento sa mga dunay 330,000 ka mga baril moabot usab sa Davao City karong Abril 24. Gilauman sa Department of Energy ang maong mga shipment makatabang pagsiguro sa pagpaligon sa supply sa lana sa tibuok nasud. Bantay Balita. Nunot sa maong balita, gipahibaw sa Department of Energy nga ang supply sa krudo sa nasod gilauman nga makapadayon pa sa 52 ka adlaw. Base sa datos nga gi-update ni adtong Abril 17, mao kini ang inventory sa mga petroleum product. Gasolina 54 kaadlaw, ang diesel 50 kaadlaw, kerosene kun gas 129 kaadlaw, samtang ang jet fuel 60 kaadlaw, ang fuel oil 78 kaadlaw, ug ang LPG 40 kaadlaw. Sus dali ara mahurot ani. Sumapa sa DOE, nagpabilin nga ligon ang fuel supply sa nasod. Bisan pa sa kalibutanong paglihok precious lana. Alas 7:33 sa Kabuntagon. Bantay Balita. Sa laing balita sa kauluhan, gibutyag sa Philippine National Police nga posibleng proseso sa pag-turnover kang kanhi kongresista Saldico kung mabalik na kini sa Pilipinas gikan sa Czech Republic. Sumaha pa sa Philippine National Police, sundon ang standard legal ug security procedures sa pagdawat ug pag-atiman sa mga persons of interest sa oras nga ihatod siya balik sa nasud. Nauna na usab nga gipahibalo sa Malacañang nga gitudlo sa presidente ang Department of Foreign Affairs o Department of Justice aron manguna sa koordinasyon sa mga otoridad sa Czech Republic aron masiguro nga husto ug legal ang proseso sa pagbalik ni Ko, samtang wala pagihapon gihatag ang insaktong pitsa kanusa siya i-turn over dinhi sa nasud. Bantay Balita. Update sa impeachment case batok sa Vice President Sara Duterte. Target kuno sa House Committee on Justice nga mahumana ang impeachment hearing batok kang Vice President Sara Duterte karong Abril 29. Sumala pa ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Matod ni Adyong, gilauman nga matapos ang pagdungog sa maong petsa. Posible usab nga mapasa ang committee report ngadto na sa plenaryo sa pagpadayong sesyon karong Mayo 4.
Sa laing balita sa kauluhan, gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpanumpa sa katungdanan ni General Eduardo Uban Jr. isip bag-ong National Security Advisor. Ang maong lakang giisip nga pagpaligon sa komite o sa commitment sa administrasyon sa pagpadayon sa National Security, Defense Planning ug Interagency Coordination aron masiguro ang usa ka luwas, malinaon ug lig-on nga Pilipinas. Bantay Balita. Ipatuman matud pa karong adlaw ang dako nga rollback sa presyos produktong petrolyo tibuok nasud. Mao kini ang us-us sa presyo sa mga giingong produkto. Sa diesel adunay kunhod nga 24.94 pesos matag litro. Sa gasolina adunay kunhod nga 3.41 pesos matag litro. Samtang ang kerosene kung kining atong nailhan nga gas dunay kunhod nga tag 2 pesos matag litro. Gilauman sa mga motorista nga muubos ang gasto sa gasolina, diesel ug uban pang fuel products tungod sa maong price adjustment. Ang mga oil companies gilauman usab nga magpagawas sa ilang formal nga advisory sa aktual nga presyo sa dili pa ipatuman ang rollback. Bantay Balita. Atong oras alas 7:36 na sa kabuntagon mga igsoon sa laing balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Gitambagan ni Senate President Ping Lacson si Senate President Tito Soto III nga pangandaman ang posibleng pagbabag ni Senador Dante Marcolita sa impeachment trial sa Senado kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Lacson nga dunay mga pamahayag kaniadto si Marcolita nga sa di pa magsugod ang impeachment trial batok ni Vice Presidente, questionon niini ang basihanan sa maong hearing. Sa laing balita, nanawagan ng Department of Energy ngadto na sa publiko nga moapil sa og makighiusa sa inisyatiba nga tinguhang magdaginot sa kuryente o gitawag og WAN o oras natin sa efficiency. Himuon ang maong kalihukan sugod alas 8 hangtod alas 9 sa gabi. Ug makigalayon ang ahensya sa lain-laing sektor sa katilingban nga nagdungan magdungan paghimo sa maong katuyuan. Kini naglakip sa pagpaong sa suga o uban pang mga appliances nga wa gikinahanglan o wa gamita. Ang maong balita naghatod sa atong oras alas 7:38 naglangkob sa atong mga balita sa kauluhan. Atangi ang detalye sa mga balita sa gawa sa nasod, sa sports ug sa showbiz. Sa ato ang pagbalik, human ining pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong
kanilang ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lacto-Fapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lacto-Fapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lacto-Fapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Oras sa Bantay Radio, alas 7:41. Bantay Balita ngayon, World News. Bantay Balita. Arita sa ato ang mga balita sa gawa sa nasod. Way plano ang Iran nga duna pay laing sabot-sabot tumong sa kalinaw uban sa Amerika. Ipadayag kini maong baruganan sa official news agency sa Iran. Kini mao'y misunod sa pag-anunsyo sa administrasyon ni US President Donald Trump nga kung dili mo lampos ang peace talks, dungagan pa ang pagpamumba didto sa Iran. Gumikan ni ining maong kalambuan na balaka ang katawhan sa kanasuran sa kalibutan nga mubalik pagsaka ang presyo sa mga produktong petrolyo. Din prangka nga gibutyag ni US President Donald Trump nga kung walay masabot nga peace talk o peace agreement uban sa Iran hangtod sa Miyerkules. Na siya muhatag matud pa og extension. Matud pa niya nga magpadayon ang naval blockade sa US didto sa Strait of Hormuz ug magsugod na usab og pagpangtagak og bomba didto sa maong nasud. Alas 7:43 sa kabuntagon, ang Prime Minister sa Israel nga si Benjamin Netanyahu ni pasidaan nga ang mga tensyon sa Iran mahimong mudako bisan unsang orasa samtang gisalikway sa Tehran ang dugang pakigpulong para sa kalinaw tali sa US dito sa Pakistan. Kaliwa sa mga hulga gikan ni US President Donald Trump, ang hugot nga seguridad gipakatap sa Islamabad o isip preparasyon sa posibleng nga high-level negotiation. Si Netanyahu nakigsulti kauban ang presidente sa Argentina na si Javier Milei. Siya miingon nga ang sitwasyon nagpabilin nga unpredictable. Samtang nunot usab sa maong balita, gibutyag sa tigpamaba sa Foreign Ministry sa Iran nga ang Estados Unidos nagpakita nga dili serious aron makabot ang kalinaw sa Middle East gumikan sa ilhang agresibo nga aksyon yang gihimo ug sanglitanan ang laing uwahing aksyon diin gisakmit sa US ang cargo ship sa Iran kagahapong adlaw. Wala makauyon ang Iran sa naval blockade sa US dito sa Strait of Hormuz ug sa ilahang mga pier.
Padayon gihapon nga walay kasiguruhan kung madayon ba ang panag-istorya sa US ug sa Iran human nas gisakmit sa US ang usa ka cargo ship nga gipanag-iya sa Iran nga nisuway unta pag-ikya sa blockade sa US diin ang Iran ibahad nga mubaws. Giingon ni President Donald Trump nga ang iyahang mga negotiators moabot sa Islamabad o halos usa ka adlaw sa dili pa matapos ang ceasefire apan ang kalibog sa delegasyon sa US nga ang mga opisyal sa sinugdan nag-ingon nga ang Vice Presidente si Vance matud pa mutambong sa wala pa giingon ni Trump nga dili siya i-apil sa delegasyon, nakadugang kini og mga pagduha-duha kung madayon bagyod ang pakigpulong. Ang Iran walay desisyon sa pagpadala sa usa ka delegasyon sa negosasyon ngadto sa Pakistan basta adunay blockade sa dagat didto sa Hormuz. Sa laing balita sa gawa sa nasod gibanabana moabot ngadto sa 10,000 katawo nga nitambong sa usa ka dakong open air mass nga gipanguluhan ni Pope Leo didto sa Angola. Gipahigayon ang Santos nga misa sa Kalimba, usa ka munisipalidad sa Angola. Diin mihatod usab kini og message of hope alang sa mga nasod nga nagatubang sa kalisod. Giauhag ni Pope Leo ang tanan nga magpabiling magpositibo og tinguhaon ang paglaom ug magsugod og bag-ong chapter. Gihimugatan usab sa Santo Papa ang importansya sa panaghiusa, pagtapos sa mga krimen ug kagubot ug pagtukod og hustisya alang sa hingpit nga pag-ayo samad sa mga nanglabay. Bantay Balita ngayon, World News. Sa Japan, usa ka kusog nga linog nga dunay magnitude 7.4 ang miigo sa Japan. Niadtong nakalabayng adlaw nga maoy hinungdan sa pagpanggawa sa Japan Meteorological Agency o tsunami alert. Base sa report, posible nga moabot og hangtod 3 metros ang katas-on sa balod nga moigo sa mga baybayon lakip na ang Iwate Prefecture ug ubang bahin sa Hokkaido. Bantay Balita ngayon, Alas World News. 7:48 sa kabuntagon. Bantay Balita. Arita sa ato ang trending news. Diin day usa ka vlogger matud pa nagpa full tank apan wa ni bayad. Idaran nga gasoline boy gipagukod. Sa ni prank ni. Pan content ra ni o nisibat gyud ni. Subling nahimong init nga diskusyon sa social media ang isyu sa responsibilidad sa mga content creator human mikatap ang video sa usa ka gingong prank ra gyud ay sa usa ka tigulang nga gasoline boy sa usa ka gasolinahan apan wa gibutang ang lokasyon. Sa maong insidente nagpakarga og full tank ang usa ka vlogger apan wa dayon mobayad, inay gipagukod sa maong vlogger ang gasoline boy samtang nagdagan ang ilahang sakyanan. Bisan pa man nakabahin sa ubang online content creator ang prank video, i-question sa publiko ang epekto niining individual nga mahimong biktima. Ang mga disgrasya ani kadugayan ining prank-prank ba mataymingan ba majakpatan dong kinon. Kaning uban mag-involve nag-emotions delikado kaayo. No, takaybaw atakihon ba na ron diha? Prank-prank ra di ay. Sa pipila ka ingon ani nga content kasagaran mo bayad ra usab sa ulahi ang vlogger ug usahay dunay kauban nga mutabang o regalo apan giingon sa mga kritiko nga isip kini nga kawalay respeto sa mga trabahante sama sa gasoline boy nagdepende sa adlaw-adlaw nga kita.
Dili usab kini ang unang higayon nga ang prank videos nakadawat og batikos kay ang mga kaso nga niresulta sa reklamo ug issues balaod tungod sa alarm and scandal. Nangayo ang publiko og mas responsabling paghimo sa content o paghunahuna sa epekto niini sa mga tawo nga wala kabalo nga apil di ay sila sa usa ka online prank. Lagot na kay ka kay nabiktima ka sa prank. Pero inig-ingon na imuha. Ako ban bisa pagpila ihatag kay naglagot na mapuspusan ng mga ubang content creator. Sa Showbiz News. Ingon kay Darna, nagpaila-ila naman lagi ni siya sihang uyab. Gishare. Matud pa sa Queen of all media nga si Chris Aquino ang hulagway sa ihang anak nga si Bimbi tupad sa usa ka mysterious girl pinagi sa Instagram post. Isip selebrasyon sa ika-19 nga adlaw natawhan ni Bimbi adlawng Domingo atong Abril 19. Sa una pa nga pahayag giilan ni Chris nga dunay espesyal nga babae sa kinabuhi sa ihang anak ug miingon nga malipayon siya sa maong bag-ong yugto sa kinabuhi ni Bimbi nga nga dugay na niyang gipaabot isip inahan. Wala pa naghatag og dugang detalye ang pamilya kabahin sa identity sa dalaga. Alas 7:52 sa kabuntagon mga igsoon. Arita sa ato ang special news. Bantay Balita ngayon, special news. Nakamugna ang usa ka imbentor sa France og talagsaong kapsula nga gidisenyo aron matud pa pahumuton ang utot. Gihimo. So, giimbento ni Christian Ponchival ang gitawag og fart pill human kini maulawan atol sa usa ka panihapon. Gihimo gikan sa natural nga mga sagol. Ang kapsula adunay laing-laing baho sama sa rosas, tsokolate ug ginger. Tumong usab niini nga makuhaan ang bloating o gas. Naa kini online lakip na ang bersyon alang sa mga iro. Apan nagpahimangno ang mga eksperto na ang epekto sa maong kapsula magdepende gihapon sa diet o kondisyon sa panglawas sa usa ka tawo. Posible nga magkalahi ang resulta niini matag mo gamit silbi kanig kamuti ato ang kinaon. Alas 7:53 kabuntagon mga igsoon. Arita sa ato ang sports news. Sa mga nagsunod sa nabantog na kaayong mga duwa sa NBA, niya ang resulta sa Game 1 sa tanang team nga nakaapil sa playoff. Daog ang Cavaliers sa Raptors sa score nga 126 batok 113. Pildi ang Timberwolves sa Nuggets sa score nga 116-105. Samtang ang New York Knicks midaog batok sa home 113-102. Midaog usab ang Lakers batok sa Rockets sa score nga 107-98.
Samtang ang Boston Celtics milubong sa Philadelphia 76ers sa score nga 123 batok 81. Ang number 1 seed sa Eastern Conference, Detroit Pistons, gipukan sa Orlando Magic sa score ng 112 batok 101. Samtang ang San Antonio Spurs midaog batok sa Portland Trail Blazers sa score nga 101 batok 98. Ato ang balita sa paugnat sa kusog. Mao'y hingpit nga nagtapos sa linyada sa atong mga balita. Sa ato ang bantay balita ngayon nining adlaw nga Martes pitsa 21 bulan sa Abril tuig 2026. Pansa di patahingpit nga mutapos ato sang patalinghugan kining ato ang mga suking tigpaminaw nga nagsunod sa ato ang online broadcast ug naminaw sa nagkalain-lain nga mga radio stations nga naka-hook up nato karon. Kayong salamat sa ato ang mga listeners na nagsubay nining atong programa pinaagi sa 107.1 Real Radio sa Toledo, mga taga-Dakbayan sa Toledo. Kauban nining istasyon sa 100.7 Power Radio Bisdak sa Lutupan, Cebu. Ako sa kasalamatan ato mga technical partner dito. Boss Alan Puloyapoy. Sa ato usab nga mga listeners sa Sambuan o sa mga kasilinganan nga mga kalungsuran, labyog na sa probinsya Negros. Namati sa ato ang programa pinagi sa 95.3 One Heart Radio. Sa ato ang mga technical partner. Salamat usab ni Boss Alan Rosete nga naghatod sa ato ang report ikan sa probinsya sa Negros. Daghang salamat, mayong buntag. Good morning, Sir Ramir. Naminaw mi si Condrado Dinglasa og Diling Mayula, Dante Rivera, Melody Mayula sa Punong Sambuan. Daghang salamat. Samtang pa-shout out ikang Jubilian ni Girly Carondoy. Good morning, sir. Good morning, sir, ni Adela Sopronio Junior Dinglasa nga always kunong naminaw gikan sa Sambuan. Good morning, Cavalida Jag. Ang ato mga balita karong butaga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayo nga Lacto Puffy. Ingon man ang ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog na kaayo nga Inzumo, produktong makapawagtang sa baho, makapawagtang sa langaw, makapatay sa kagaw. Dili kuyaw gamiton kay organic. Inzumo. Luwas gamiton paglimpyo sa mga tangkal sa inyuhang iro, paglimpyo sa mga ad sa inyuhang baboy. Di maunsa ang inyuhang mga alaga gumikan kay organic kini. Patay ang kagaw, patay ang baho, wagtang ang langaw. Di ta maawayan sa silingan, di ta ipabarangay. Atong pasalamatan atong kauban Sir June Carillo, Alan Rosete, Kenon Zenisa. Labang pasalamat atong Engineer Gigi Sanchez ug Attorney Miko Zabaliero. Kinilang gihapon inyong ubos nga alagad sa kahanginan, ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon, daghan kayong salamat sa inyuhang pagpaminaw ug atangi mosunod. June Carillo alang sa programang Newsline. Ito
Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service, Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching all button cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.